Maayong buntag, maayong adlaw sa tanan mga kaigsunan. Welcome sa ato ang video presentation message nga pirmi na tong gihimo ni tungod kay gusto nato mapaabot sa tanan ang mensahe, ang pure gospel of the Lord Jesus Christ nga maoy suga iwag nato sa ato ang Kristohanong kinabuhi. So mga unta sa pagkaong spiritual, ug ako mong ingnon makakaunta sa pagkaong spiritual pag ang message atong ablihan ang atong spirit, makapenetrate sa atong spirit, so ma-enhance atong spiritual life mo nang kung sigihon nato na mutubo ta sa spiritual nga kinabuhi aron mapuslan o magamit ta sa Ginoo maigsoon, makakontribute ta sa kingdom expansion. So ang atong hisgutan karon nga ako i-share sa inyo nga gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing, please hangyoon ko kamo. Tagaan nato og dakong pagtagad kini nga mensahe nga mutabang nig hulma sa atong pagkatao ingon nga anak sa Ginoo. Our ministry sa Bisaya atong buluhaton. Ingon diri maigsoon John 1:12, sa tana to all who receive him, to those who believe in his name Jesus, God gave the right to become children of God. He gave us the right to become children of God. Sa Galatians 3:26, you are all sons of God through faith in Christ. Akong klarohon sa tanan makadungog nini nga message, kitang tanan nahimo tang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo. Galatia 3:26. Even si San Juan miingon nga kitang tanan na gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios pinaagi sa pagtuo ug pagdawat sa atong Ginoong Kristo. To all who receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. So I pray nga klaro tin-aw sa inyong kasing-kasing nga kamo nga kita mga anak sa Dios, kaya mugawas na sa tong baba pirmi nga kita anak sa Dios. Okay? Karon maigsoon ingon diri ang Bible sa 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, dahil imong gidawat si Kristo, mituo ka, is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Mao ni ang atong status, nahimutang bag-ong binuhat, bag-ong nilalang, ang daan miagi na niangabot ang bag-o. Sa Bisaya na maigsoon kay si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, nahiusa wala ta nahiusa sa religion, nahiusa ta kang Kristo, nahimo kitang bag-ong binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. I just want to explain this. Maigsoon, duha ka butang nahitabo sa kinabuhi, nahimo kang new creation, meaning nahimo tang anak sa Dios, anak man ta sa atong inahan. Maigsoon, no, ang tawag na to is physical life. That's why gitagaan tag physical nga ngalan, girehistro sa munisipyo. Pero nang mituog midawat ta ning Ginoong Hesus, wala ta nagbag-og religion. Mituo tag midawat Ginoong Hesus, nahimo kang bag-ong nilalang dahil nahimo kang anak sa Dios. So mga igsoon, ang new diri, the new has come dahil atong i-act, mag-practice ta paglihok ang atong mga sinultiag batasan, paunsa ba mahimong anak sa Dios, how to act as a child of God. Nana, magsoon, no? So, diha magsugod ang kabaguan makita dahil atong i-practice. Kasi anak ka sa Dios, tapos iba ang imuhang gi-act, murag anak sa yawa, dili pod. So, atong i-act karong anak sa Dios. So, whether we like it or not, makita yung kabaguan sa atong kinabuhi. Simple anak sa Dios, mahalaga sa ato ang communication to the Father, anak man ta, in the means of prayer, diha sa pag-ampo. Maigsoon, okay? Mao na ang makita kabaguan kay anak man ta sa Dios. Kung Domingo mangita tag paagi mo simba kay anak man ta sa Dios. Natural na, may anak ta siyawa kay mamulang ta. May igsoon anak man ta sa Dios, so mangita tag pamagi makasimba. Nga anak man ta sa Dios, so mahimo tang manggihatagon kay ang Dios manggihatagon. So natural niya may igsoon. Unya ang dili ta dalo, mo na i-act na toron ang generosity because we are a child of God. No, may igsoon. Gusto kong
ma-emphasize na sa ato igsoon. Karon ingon ang verse 18, gusto na masayod ni, I pray open our heart, our understanding. Maigsoon sa verse 18, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya. So kita na reconcile na sa Ginoo. No, napasig-uli reconcile ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo nang mituog midawatan ni Kristo, kitay na reconcile to God. So suod na nato, amigo na, maayo na tag relasyon sa Dios because of Christ. O karon nga igsoon gihatagan ta niya sa buluhaton. That's the ministry. Sa pasig-uli sa uban ngadto kaniya. So our task is yung mga taong wa pa napasig-uli sa Ginoo, wala pa maayo iyang relasyon sa Dios. That's our ministry. Mason, that's ministry. Buluhaton na siya. Ang problema kay wa na to gibuhat. Buluhaton man, subuhaton. So ato nang buluhaton, mga igsoon nga kinanglan buhaton. Dili man buluhaton sa mga tao, mga igsoon nga wala ay relasyon sa Ginoo. Atuan nga naay relasyon sa Ginoo kay na-reconcile naman ta sa Ginoo. So ang ministry sa pag-reconcile sa uban, atuan ang buluhaton. Nga naman, kita po, na-reconcile ta sa Ginoo kay doon naman po'y nibuhat po sa iya. Kaya giamputa, gisiranta, na-reconcile ta sa Ginoo. Kasi gibuhat niya ang iyang part. Karon ang atong part naman po, nga ato pong i-reconcile ang uban, atong i-reconcile ang atong pamilya ngadto sa Dios. That's our ministry. Amen, son. But kung dili ni mo na buhaton, iyon ang pinakadako natong mistakes o sayop atubangan sa Ginoo. Makes sense because God, ang Dios ang naghimo ana. In fact, si San Juan miingon, that's we are appointed to go and bear fruit that will last. God appoint us. Dinhi migsoon sa si San Pablo na migsoon ang gasulat nga gihatagan ta og ministry. Give us the ministry of reconciliation. So kutob sumakakita nato nga ang kinabuhi Migsoon dili makita ang kiniyang anak sa Dios, makita nato iyang kinabuhi layo sa Ginoo. That's our ministry. Imo nang buluhaton ya kinahanglan nimong buhaton. Amen igsoon. Yan. That's why gulit to sa langit tagaan tag reward sa Ginoo. So mituo kita sa Dios, pinagi ni Kristo Jesus diya sa iyang pulong, nahimo kitang mga anak sa Dios ug iya kitang gihatagan og ministry. Ato isulti kusgon ministry. Sa Bisaya is buluhaton sa pasig-uli sa uban ngadto sa Dios pinaagis pagtuo kang Kristo Hesus. Sana mabutang sa imong spirit, mabutang sa imong kinabuhi that we have the ministry from the Lord. May soon kanatong tanan nga napasig-uli na sa Dios, then we have the ministry nga ato pong ipasig-uli ang mga tao ngadto sa Dios. That's our task, mga igsoon. Ngayon, adjud akong i-prove sa inyo nga mao ni ang nahitabo kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinagis pagtuo that when we believe in Christ mituta giisip ta sinong matarong kay maayo na tag relasyon sa Dios. Napasig-uli na kita uban sa Dios. So we have right relationship with God, napasig-uli maayo nagrelasyon. Pinagi sa tong Ginoong Hesukristo, manay giingon sa Romans 3:22 gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ. So we are made holy, we are justified by faith in Christ, maigsoon, no? So maayo na tagrelasyon sa Ginoo. That's why ang Ginoo makapag-dwell na sa atong kinabuhi, makapag-operate sa atong because of we have maayo nagrelasyon sa Ginoo. Yan napakahalaga. That the problem mga tao maayo sila na sila religion pero walay maayong relasyon sa Dios. Igsoon, but kailangan that's our ministry paunsa yung mga taong naay relihiyon nga ato silang maagak aron makabaton og maayong relasyon ngadto sa Dios. That's our buluhaton ministry. Ngayon, sa Romans chapter 10 verse 4, I just want to emphasize nga walay maluwas kung walay mutuo, walay mutuo kung walay makadungog, walay makadungog kung walay magwali. Sa ubang Bible ni walay makatawag sa Ginoo ug dili sila mutawag sa Ginoo kundi sila mutuo, di sila mutuo, walay makadungog, walay magwali. So our part is magwali. Aron sila makadungog, aron sila mutuo, aron sila maluwas. That's our portion. Kaya 99.9% ang kaluwasan sa tao ay parte o buhat sa Dios. Parte o buhat sa Dios yung 99.1.9%. Again, akong usbon, 99
point may son 0.9% ay buhat sa Dios Migsoon. Then ang 1%, ang 0.1% equals 100% is ang 1% ang parte nato sa kaluwasan sa tao mao ang pagwali o pagpaambit sa pulong sino. 0.1% lang yun ang sa ato. So gamay ra jud kay tag part sa salvation sa uban because 99.9% ay sa Dios. Bali gitagaan tag part sa Ginoo 0.1%. But malungkot diri megson yung 0.1% nga parties nato megson mao na ang ato ang kung dili nato nabuhaton yun ang pinakamalungkot dahil dili makumpleto ang 100%. Megson kay ang tao dili makabaton og salvation kung dili ta magwali. Kasi walay maluwas kung walay mutuo, walay mutuo kung walay makadungog, walay makadungog kung walay magwali. So our part is to preach the gospel. Mark 16:15, go everywhere and proclaim the good news. Matthew 28:19, go to all nations and make them as Christ's disciple. 2 Timothy chapter 4 verse 2, preach the word in season or out of season, first in the Philippines and all over the world. Preach the word in season or out of season, my son. Correct, rebuke, and encourage with great patience, my son. So ang atong ministry buluhaton maigsoon buluhaton ang pagwali atong ministry o buluhaton ang pagwali sa iyang pulong o pagpangabig sa tao para mabalik sila sa Dios. That's our ministry. Actually 0.1% lang na siya because 99.9% is part sa Ginoo. Example, ang bisaw-saon natong wali kung dili hikapon sa Ginoo iyang kasing-kasing dili na mabago. Kung dili ablihan sa Ginoo iyang spiritual understanding, sa dili gina siya mutuo, dili niya makita ang light of the gospel, kung dili mo intervene ang Ginoo because the mind of the unbelievers was blinded by the devil. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. The minds of the unbeliever was blinded by the devil, my son, so that they will not see the light of the gospel of Christ. So our part is to preach the gospel. That the problem, bakit dili ta magwali? Bakit ayaw na itong mag-preach? Gamay ra kay na may son. Unsa may rason? Unsa may rason dili ta magwali? Baka maulaw? So na pride. O baka ikaulaw ni mong Ginoo. Don't forget ingon si Lord ang magakaulaw sa pag-angkon ako dinhi sa yuta, iga kaulaw ko sa didto sa amahan sa langit. So, sa rason di kabalo, ang di kabalo sayon kina magtuon ra man na. Kung maulaw, pride na, so magpaubos ra. Ano ba talaga ang reason kaya dili ta mag-participate sa soul winning? That's our ministry. May so makita na to na Ministry na to na sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. May on, God gave us the ministry of reconciliation. Ngayon, gusto kong ipaambit sa 99.9% ang kaluwasan sa tao ay parte sa Dios. That's part sa Ginoo. So, gusto na ko masabtan sa matag usa. 0.1% parte nato sa kaluwasan sa tao mao ang pagwali o pagpaambit sa iyang pulong. 2 Corinthians chapter 5 verse 19, that God was reconciling the world to himself. Ang tao giri na reconcile tangadto siya kaugalingon through pinaagi ni Kristo, not counting men's sins against them, and God has committed us the message of reconciliation. Gicommit sa Ginoo sa ato because kabalo ang Ginoo nga potential ta, kabalo ang Ginoo kumusulti lang ta, kabalo ang Ginoo pag mubuhat lang ta, daghang dunay nindot nga mahitabo sa kinabuhi sa tao, but of course na nindot may tabo nato kasi i-bless ta sa Ginoo. God has committed us to us the message of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Magwali kita, magsulwin kita, o mangabig jud ta. Pag dili ka mangabig, ako kay ingnon maging questionable ang imong connection ngadto sa Ginoo, mga igsoon. Bakit? That's the heart of the Lord, the greatest desires of God nga ang tanang tao mabalik siyang tiilan. Dili wala nangandoy ang Dios nga ang tao malaglag sa impyerno. Kung ang tao malaglag sa impyerno, may son choice na sa tao. Bakit choice na sa tao? Ay naana naman ang gospel.
presented everywhere ang ebanghelyo. Tapos naapata mo tabang pa kay balo man ta nga ato ning assignment. Sana kay balo ka nga ato ng assignment. Kasi atong mga kaila, atong mga amiga, amigo, ang atong mga pamilya, that's our assignment because God committed us, God gave us the ministry of reconciliation. Ngayon, God committed to us the message of reconciliation. Nasa ato ang message. Kaya magwali ta, mag-share ta. Nasa ato ang message of reconciliation. Amen? Ngayon, gusto na kong ipaabot sa tanan. Gusto kong maintindihan sa bawat isa, mga igsoon. Nganong dili man ta mo participate? Because dili na to natugkad yung lalim sa burden. Bakit ang necessity of urgency nga ang tao makadungog sa gospel? Nga in fact, ingon si Lord nga may igsoon, ingon si Lord tinaw kina sa Romans through Apostol Pablo sa Romans chapter 14 Romans chapter 10 verse 14. Walay maluwas kung walay mutuo kung walay makadungog kung walay magwali. So kung walay magwali, walay makadungog. Kung walay makadungog, so walay mutuo. Kung walay mutuo, walay maluwas. So the greatest part nga sa part nato tan to greatest part pero 0.1% lang na sa Ginoo is to preach the gospel. And pag mo nagisulti sa Bible, but nganong dili man kita mag-preach igsoon? Tapos mingon ta believers ko Lord. Nga wa man ta mutuo, mituo man kata. Ngayon gusto kong ipaabot sa inyo para makita nato may igsoon yung necessity, yung urgency. Again, ang balikon dunay usa ka babae nga nilakaw, nangumpra, namalit, pag uli niya sa ilaha, balay, ang balay siyang silingan nga best friend niya. Nakita niya ang balay na sunog. So siya, yang gibuhat, nagpray siya, nagampo siya, Lord, tabang, kay best friend ako na, nasunog ang balay. So to siya, kasi she keep on praying. Until such time, doon ay tao, miduol niya yun, Nay, wakabalo ba ka? Kasi man imong gibuhat, siya nagpray ko, kay best friend ako na, balay nga nagsiga, nasunog. Sa kay balo ba ka nga wala pa na nasunog naa didto ang imong anak gadula kauban sa anak sa imong best friend. Karon gasiga ang balay naa didto sa sulod imong anak. Ang nahitabo igsoon ang babae, of course, pa siya nagpray og milukso siya og nitabang siya sa pag-apula sa kalayo og nangita siya og paagi sa tanang paagi gibuhat niya sa dinalian kaayo para mamatay ang kalayo kasi naa dito sa sulod ang iyang anak. My point is this, mga igsoon, nganong dili ta wala ta mo participate o wala tay kabugaton sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, pagwali sa ban, parang wala lang sa ato, okay lang kung wala igsoon. Because we have no burden, wala tay burden. Di na to mabati unsay kabugaton nga naas kasing-kasing sa Ginoo. Ang urgency nganong Dios sa langit minaog sa yuta, nagkatawang tao aron sakiton sa krus sa Kalbaryo, gilansang miagas ang dugo na nga laksi ang iyang unod bilang tao nga nasa yuta dito sa krus na itabo para lang mabayaran, masolusyonan ang problema sa tao, mao ang sala igsoon. Giantos Ginoo ang krus, ang tanang klasing panghimaraot ug ang tanang klasing kasakit para lang sa ato, mga igsoon, because gusto sa Ginoo nga ang tao maluwas. Doon kay ang sabayan sa sala kamatayon. That's why ang Ginoo minaog nagkatawang tao 100% para mamatay sa cross. Mga igsoon, bayad sa itong mga sala aron mai-offer ni Lord ang salvation, the free gift of salvation mai-offer niya. Bakit wala tay interest to share, ipaambit ng nindot nga balita nga ang si Jesus namatay puli sa atong dapit, nga kita dapat ang ilansang sa krus, kita dapat ang magantos tungod kay kita ang nagbuhat og daghang sala, pas nakaambit ta sa sala sa atong mga katigulangan, kita dapat apan si Jesus ang nagbuhat ana mga igsoon,
tungod kay ang naa sa heart ni Lord ay dili lang ta mapahamak sa impyerno, kay pag ang tao dili sa mudawat ug di sa mutuo ni Kristo, pag ang tao ayaw niya buksan si Kristo siyang kinabuhi, kanang tawhan na di gina makaulig langit, adto na siya padulong sa impyerno. Kaya ang Biblia nag-ingon si Jesus ang dalan, si Jesus ang kinabuhi, si Jesus ang kamaturan, walay makaadto sa amahan kun dili moagi ni Jesus Christ. So the necessity nga ang tao makadawat ni Kristo maigsoon for them to receive makadawat og salvation. Pero bakit wala tay interest? Dili ta magbuhat ug dili ta mutikang dahil wala sa atong kasing-kasing, wala ang burden sa atong kasing-kasing. Disim sa babae nasunog ang iyang balay, siyang best friend, nagpray-pray lang siya maigsoon pero wala si action gibuhat, hangtod nga nahibaw-an niya naa didto sulod sa balay nga nagsiga ang iyang anak. So immediately nagbuhat sa action, nagdinalian kaayo tungod kay maigsoon ang problema sa iyang silingan nahimo niyang problema. Bakit na dito iyang anak? Ako mo ingnon hangtod dili ni wala sa imong kasing-kasing ang kabug-aton nga naa sa Ginoo, ang pangandoy nga ang tawo makadawat sa grasyas kaluwasan, makabatog pagtuo kang Kristo, muna di ta mutikang, muna nga pipila lang ang mitikang. That's why may son sa 114 million population sa Pilipinas, imagine na may son 9 so may son according to 11% lang ang nakadawat sa Ginoo. Pero sa 11% may soon ang tinud-anay diha is 7% lang. How much pila may soon ang 7% sa 14%? Sa 100% may soon pero yung gamaya. Sa 114 million na population sa Pilipinas, 7% lang yun talaga. Sa 7%, pilalay ni participate sa soul winning. According to the statistics, naalang sa 3 o 2% ang aktibo sa soul winning. So napakarami. Bakit? Walay burden, wala silang kasing-kasing. Yung pangandoy sa Ginoo, yung burden sa Ginoo nga ang tao masave. Maigsoon. So ngano ang babae milukso siya og nangita sa pamaagi nga mapatay niya ang kalayo dahil ang burden niya nasa iya dahil nandito iyang anak. Ang point nako diri maigsoon nga kung mabati nato unsay kahimtang sa tawo pag malaglag sa impyerno, yung yung gugma nato sa ato isig ka tawo lalo pag pamilya nato nga sakiton sa impyerno. So kung mabutang na tong heart ang burden, mangita tag pamaagi kahit mugasto tag mainsultuhan pa ta, kapuyon pa ta, sumuhimo tag lakang to share the gospel of the Lord. Amen. Bakit parang okay lang sa ato simba, di naman na kailangan jud tag mosimba pero diha lang bataman. Okay lang sa ato hatag sa atong tithes and offering, dapat lang kinahanglan mo hatag sa mong tithes and offering or else wa jud ka kapasar sa elementary giving. Pero diha lang taman dili ka participate sa soul winning. Maigsoon, hallelujah, the greatest mandate is to deliver the message of reconciliation ngadto sa mga tao aron mabalik sila sa Ginoo, og that's our ministry, mga igsoon. Amen. Karon akong pangutana, kanus aba nimo buhata ang imong ministry? Kanus aba nimo ang taon nimo sugdi ang imong ministry? Maigsoon. Kanus nimo buhata ang imong buluhaton? Kasi buluhaton. Kanus sa ba nimo buhaton so asa man ka gidala karon, asa ka nga opisina na butang, asa ka nga institution, asa ka nga community, that's your ministry. The Mason yung ang tao mabalik sa Ginoo, your imo nang buluhaton. Kitang tanan nga mituon niya, kitang tanan midawat ni Kristo. Then naa sa imo ang message of reconciliation, the message of reconciliation hangtod kanus nimo tagai o migsoon hangtod nimo kanus ba nimo tagui
ang mensahe nga nasa ato ang mensahe. Antong karon sa aban mo tagui, imo lagi nang gitaguan. Kaya naghilom-hilom ra ka. But remember, alam ng Diyos yun eh. Excited si Lord nga imong isulti. Kasi mag-move si Lord. Iyang buhaton ang 99.9% kung imo nang isulti ang imuhang 0.1%. Kaya that's why tanawan niyo migsoon ang Santiago, ang sulat ni disciple John, Jude, si Judas migsoon. Be merciful to those who doubt. Maluoy naman kayo, maging maluluyon tayo, lalo na sa mga taong hindi nila alam ang direksyon, nagduwa-duwa pas kinabuhi. Kaya ang Jude 1:23 ningon, snatch others from the fire. It's not sing, it's not sing is dinalian kayo para dili malaglag sa impyerno. Save them. So do not take part sa salvation, save them. Ang sa Ginoo is 99.9%, but imo ang 0.1%, pag di nimo buhaton mabaliwala ang 99.9%, mabaliwala siya. So I encourage Megson ako mosultian nganong daghang tao Megson sa atong kapanahonan nga disconnected si Ginoo. That's why ingon si Lord John 15:7, remain in me and my words remain in you. Bakit maraming taong human mituos Ginoo pero mibiya rapod sa Ginoo? That's why ingon si Jesus John 15:7, if you remain in me. Yung word remain Megson simply i-simplify sa to naana pero nihawa lang. Kaya na yung word remain eh. Naana pero mibiya siya. Kaya yung word exactly mingon nga remain pabilin mo kasi naana siya. Sumidawat na. Kaya daghang tao nga dili mamunga, John 15:5, if you remain in me, I in you will bear much fruit. Napakalungkot, maraming taong disconnected kay Lord. Kasi pag connected tayo kay Lord, magsuon yung heartbeat ng Lord, maramdaman mo. Walay laing heartbeat si Lord. Ang kaniyang pinitik sa iyang kasing-kasing is to win the people. Tanawan ninyo, mga igsoon, kaatayin mo retreat. On fire ka sa Ginoo. Nabati nimo sa una yung first love, di ba usay next sa imo ha, usay naa sa imo ha, dalo na ko sila, kabigo na ko sila, na mao kasi yung out manifestation sa taong nabati niyang presensya sa Ginoo, they feel the presence of the Lord, nabati yung presensya sa Ginoo, ang outcome na magwin ko, mga big ko, that's kung wala maigsoon mao na say manifestation. Kung wala na sa ato nga manifestation, because the presence of God dili na nato mabati, yung presence of the Lord maigsoon wala na sa atong kasing-kasing yung presence of the Lord. Kaya I encourage everyone, maigsoon, I encourage everyone, please, hallelujah, i-reconnect na to atong kasing-kasing sa Ginoo. I encourage everyone atong i-reconnect atong kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Amen. So I encourage everyone, maigsoon, simply just humble yourselves and connect your heart to the Lord. Kung sincero nimong buhaton, after ani, mabati nimo yung heartbeat ni Lord. Ang imo mga suod, magplano na kagpaon sa nimo sila, mawin ni Lord. Kaya ilista ilang mga ngalan, diyan ludhis pagampo. Diyan pila ka adlaw, adtua sila, ingna sila, nga mahal ka sa Ginoo. Nindot ang planos Ginoo sa imong kinabuhi. I-testify ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. And kung open yung heart, padawata siya kay Kristo. Pag human mo padawat kay Kristo, ati man na siya, paluapa siya, tudlui siya, maigsoon. Amen. Pag imo nang buhaton, din imong gibuhat ang imong ministry of reconciliation. Ug imo pong gi-deliver yung message of reconciliation. Amen. Sa mga tao ning naa kay Kristo. Sa mga tao ning naa kay Kristo. Amen. Amen. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus, hayaan mo, Lord, na mabati sa bawat isa ang ilang
ang ilang emptiness sa heart nga na-disconnect o na-distansya kanimo aron sila mutikang balik nimo, mo reconnect nimo aron mabati na mo imong pangandoy to win the people, O God. And I pray just pour out your Holy Spirit be upon them, Lord, ang bawat isa ma-reconnected, ma-rededicate ang lives diya kanimo. Right now, Lord, empower ang bawat isa. Just touch the heart of everyone. Makaduhin nga message, O God. And I pray, Lord, bawat isa, Ginoo mo decide, Lord, nga buhaton ang iyang ministry, the ministry of reconciliation. And I pray, Lord, bawat isa nga i-deliver nila ang message, Ginoo, nga imong gi-commit na mo the message of reconciliation. And mag-act me, Lord, as a child of God. Thank you so much for blessing them. And I pray, Lord, na bawat isa, Ginoo, dili nila malimtan ang proper management sa ilang finances. The proper management of finances, Lord, maibigay nila ang para sa imo. That submission of heavenly government, the kingdom government, Lord, part sa amoa, maibigay namo o kami maka-extend sa amo ang kinasing-kasing among love offering para kanimo. O God, nang I pray about isay malaya, Ginoo, sa buhat sa kaaway. I pray, Lord, ang bawat isa'y malayang mga lagad kanimo, ug malaya na sa kontrol sa kaaway, ug malaya na kaming mga lagad nimo. We are free to serve you, God. Bless everyone. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Mga igsoon, please, sa makadungog ani nga message, paki-comments naman o kahit simple lang, thank you, Pastor, or God bless, or nakabati ko, or makita na ko, mga igsoon. So, God bless you all. God bless. Mga igsoon, God bless.